Puri po ang Panginoon sa oras na ito, at ngayon po ay dala ko po tayo sa salita ng ating Panginoon na aking pong babasahin po dito sa banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo. Sabi po dito sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahon hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin, at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangaral ng mabuting balita. Tapdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Bago po natin pag-aralan to, at ako po muna ay manalangin. O dakilang Ama na mapagpala, sa pangalan ni bugtong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, sa oras nito, Panginoon, buong puso po ako na lumalapit, nagpapakababa sa iyong banal na paanan. Panginoon, linisin mo ang aking pong puso ng iyong banal na dugo, Panginoon Jesus, at patawarin niyo po ako sa lahat ng mga pagkukulang ko, mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon Jesus, salamat at sa mga oras nito, Lord, sa aking pong paghatid po ng mensahe ng iyong salita po, Panginoon. Lord, dalangin po, Pinugad, ang iyong patuloy na kalooban at iyong patuloy po na mahayag sa buhay ng bawat tagapakinig nito, Lord God. Panginoon, patuloy po na pangunahan mo ako ng banal na Espiritu at ang karunungan, Panginoon, Lord God, ang aking pong hinihingi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang lubos ko pong ipahayag ang iyong mabuting balita ng kaligtasan, ang iyong salita, Panginoon. Lord, salamat sa oras nito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa lahat, sa pangalan ng bugtong na anak ng Jesus. Amen ang amen. Purihin po ang Panginoon sa oras nito, at ang sabi po dito sa talata, dito po sa ikalawang Timoteo, ito po ay si Apostol Pablo po dito po yung pinagsasabihan po dito si Timoteo. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo sa aklat ng Timoteo, sabi po dito, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kaniyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Okay, sabi po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo na ipangaral. Ito po layunin ng ating pong Panginoon Diyos sa pangalan ng ating Jesucristo, na ang kanyang masalita ay ang kanyang ebanghelyo ay maipahayag ito, maipangaral. Kaya sinabi po dito ng Apostol Pablo, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Ibig sabihin, pwede po maipangaral sa oras ng may panahon ka na maipahayag ito. Kahit sa trabaho, saan man tayo naroon,
sa ating pong buhay, kailangan na maipangaral, maipahayag ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita ng Diyos na mapanahon man o hindi. Sabi pa dito, hikayatin mo pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Okay, sabi po dito, sa buhay po natin, mga tagapangaral ng salita ng Panginoon, kailangan po natin na yung matyagang pagtuturo sa mga tao na makakapakinig nito. Lalo na yung mga tatawagin ng ating pong Panginoon sa kapangyarihan ng kanyang salita, kailangan na ito na pagtyagaan po natin sila na hanggang po na sila po ay magkaroon po ng lubos na pagkakilala sa ating pong Panginoon Hesus, ay patuloy po natin ito na may turo sa kanila, lalo na sa mga Bible study, mga bagong bubuksan ng mga gawain. Kailangan po dito ang matyagang pagtuturo sa salita ng ating Panginoon sa kanila upang lubos po nila maunawaan at maintindihan ang mga salita ng katotohanan. Ito po ay patuloy po ito nagtuturo ng mga bagay na nakasulat po dito sa Bible, ang salita ng ating Panginoon, mga bagay na magaganap, mga bagay na darating. Kaya sinabi po dito ni Apostol Pablo na magtyagang pagtuturo. Bakit kailangan na pagtyagaan sila sa pagtuturo ng salita ng ating Panginoon? Dahil sinabi po dito ni Apostol Pablo, sapagkat darating ang panahon hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Yung po ang gusto ng tagapagpahayag, walang iba sa Apostol Pablo, na sinabi po dito na darating ang panahon na ang kanilang susundin lang, yung gusto nilang marinig. Yung po ang sinasabi po dito ng Apostol Pablo kay Timoteo. Ang sabi po dito na walang mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Kaya yun po ang layunin ni Apostol Pablo kay Timoteo, na ang salita ng ating pong Panginoon na may pangarap po ito at mapagtyagaan sila sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Mga Bible study, lalo na mga bagong nabubuksan, kailangan na pagtyagaan po natin na patuloy po na mapakinggan nila ang salita ng ating Panginoon. Dahil tunay nga na darating talaga ang panahon na hindi na nila ito pakikinggan, kundi yung kanilang susundin yung mga bagay na maririnig nila na ikakapahamak nila na hindi nila alam. Kaya ipagpatuloy po natin ang mga salita na ito, mga katotohanan na magtuturo ng mga bagay na magaganap sa buhay ng mga tao, sa buhay ng mga mananampalataya, at sa mga bagay na magaganap sa mundo. Kaya yun po ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Lalo na yung pangangaral. Ayun po ang napakahalaga po dito sa buhay ng bawat sa atin, yung pangangaral, ipagpapahayag. Lalo na yung mga nasasakupan natin sa ating pong buong sambahayan na hindi pa po mga mananampalataya. Huwag po natin silang tigilan na maipahayag ito sa kanilang mga buhay ang salita ng ating Panginoon. Kaya sinabi pa dito ni Apostol Pablo sa verse 5, ito po ang kailangan po ng mga tagapaglingkod. Hindi lamang lahat po tayo ng mga mananampalataya ay kailangan po natin ito may sakatuparan at magawa at maganap sa ating po mga buhay. Kaya sinabi po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo.
gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita, tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Okay, kailangan po natin dito iyong pagpipigil sa ating pong mga buhay. Sabi po dito ng Apostol Pablo, pagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtitiis, sabi po dito, pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo. Okay, ito pong bagong taon na ating pong harapin sa ating pong buhay. Kailangan na tayo po ay kung paano tayo nagtiis itong taon na dumating at itong taon na lumipas, 2020, ay masigit pa tayo na gawin natin. Ano man ay yung ating pong mga harapin sa buhay, kailangan lang po natin na magtiis po tayo. Ang ating pong Panginoong Hesus, kung ating pong mapapansin sa kanyang buhay, nung siya po ay dinakip hanggang siya ay ipako sa krus, matindi po yung kanya pong pinagdaanan sa kanyang buhay, na dapat na ang tao ang maghirap doon dahil silang ang tao nga nagkasala. Pero hindi po yun ipinahintulot ng ating pong Panginoon Diyos, dahil hindi po makakaranas ng kapatawaran ang tao kung ang tao pong ipapako sa krus. Kaya ang kanyang ginawa, ang ating pong Jesucristo na walang hindi nagkasala, ang siyang naipako sa krus para dalhin ang ating pong mga kasalanan at tubusin tayo sa ating pong mga pagkakasala sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya yun po ang napakagandang ginawa ng ating pong Panginoon Diyos sa pangalan ng ating pong Jesucristo. Dahil sa ating pong Jesucristo, sa magitan po ng mga salita na kanya pong ipinangaral ng mga panahon at ipinangaral ng mga apostol, at hanggang ngayon po ay patuloy po ito na ipinangaral, dahil ang layunin ng Diyos sa buhay ng tao sa mundo ay ang tao po ay hindi mapahamak sa darating na paghuhukom ng ating pong Panginoon. Dahil napakatindi po ang magiging kalagayan ng isang tao na hindi po hindi tatanggap ng salita ng ating Panginoon. Yung taong walang pananampalataya, walang pananalig sa ating Panginoon, matindi po ang kanya pong magiging kalagayan kapag siya po ay nandudoon na sa tinatawag na kapahamakan. Kaya napakahalaga po yung pag-ibig at habag ng ating pong Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa mga tao sa mundo. Ito ang nakakalungkot dahil hindi nila pinapansin, hindi nila pinapahalagahan itong mga salita na kanilang naririnig ng mga pinapahayag ng mga lingkod ng ating Panginoon. Ang akala siguro nila itong mga tinuturo ay baliwala lang, pero ito po ay napakahalaga sa mga taong mananampalataya at mananalig sa ating Panginoon at tatanggap sa ating Panginoon Jesucristo. Ito po ay napakahalaga sa buhay ng taong may pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil tunay nga na kung ito ipinangaral, ito po ang totoo, ito po ang salita ng buhay. Dahil ang mga tao ay nagmula po sa salita. Kaya ang tao, tunay nga na kailangan sa panahon natin ngayon, ito na ang panahon na kailangan na ang kaligtasan, kailangan na ang katubusan ng kasalanan para mapatawad sa kasalanan. Ito na ang panahon para ang mga tao po ay magbalik loob sa ating Panginoon sa kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya patuloy pong na pinapangaral ang salitang ito na dito po sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Kaya makikita po natin na napakarami ngayon nangangaral at nagpapahayag, nagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ito ang plano ng ating pong Panginoon Diyos, na ang tao po ay madala sa kanyang pagbabalik ay makasama niya sa magitan ng kanyang mga salita na matuturuan, mapapahayagan, at patuloy po na ang mga salitang ito ay maipamuhay ng mga mananalig at mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo at sa buhay ng bawat sa atin na nakakapangkinig nito,
Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, sabi po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, salita ng ating Panginoon. Pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Kaya tayo lahat ng mga lingkod ng ating Panginoon, sabi po dito ng Apostol Pablo, tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ano po ba yung mga tungkulin ng isa pong lingkod ng ating pong Panginoon? Ang una po dito sa buhay po natin, lalo na yung pananalangin, yung prayer, napakahalaga po yun sa buhay po natin. Yung prayer po, panalangin, para po tayo magtagumpay sa ating pong buhay bilang tayo po yung mga lingkod ng ating pong Panginoon. Yung pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, yung pagdalos sa mga gawain, lalo na sa gaganapin po na gawain na itong taon na ito 2021, meron pong napakalaking gagampanan po sa buhay ng bawat sa atin na dapat po natin ito gawin sa ating po mga buhay. Kaya kailangan po natin dito, sabi po dito, pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo. Kung nakaranas po tayo ng mga kahirapan itong lumipas na taon 2020, pero alam natin na dumaan man yung mga kahirapan na yun, yung mga pagsubok na yun, alam natin na hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon, sapagkat ang pangako ng Panginoon sa kanyang masalita, tunay nga na ito po ay magaganap sa buhay ng mga mananampalataya sa ating pong Panginoon, na hindi kita iiwan ni pababayaan. Mga kapatid, walang anak ng Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon, maliban lang kapag ang isang anak ng Diyos ay nagbaliwala lang sa mga salita na kanyang napakinggan at naipangaral sa kanya. Tunay nga na hahayaan siya ng Panginoon muna at makikita rin niya yung kung ano ang gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Marami ngayon mga nakapakinig ng salita ng ating Panginoon na nanlamig. Pero dahil po sila po ay nakapakinig ng salita ng ating Panginoon, ay sila po ay nakikita nila ang galaw at pagkilos ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay, na hindi hahayaan ng Panginoon na sila po ay mapahamak. Kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, itong mga itinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo, kailangan po natin na itong taon na ito, kailangan na makita na po ng ating pong Panginoon ang ating pong pagpupursige tungkol po sa salita ng ating Panginoon, na maipangaral ito, maipahayag sa mga tao po na wala pang pananampalataya sa ating pong Panginoon Jesucristo. Kaya sabi po dito, uulitin ko po, sabi po dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Sabi po dito, anumang oras na pwede kang mangaral, magpahayag, gawin mo. Sabi po dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ng loob ang mga tao sa magitan ng matyagang pagtuturo. Ito po ang kailangan po